Okay, good morning. Our topic for today is development of roof framing system. And to do that, you always start with the floor plan. So ito yung ating floor plan. And then, ito siya. Okay? So in-isolate ko yung mga text, lahat ng figures sa loob, in-isolate ko siya. And then, i-develop natin ngayon yung extent nung yero. And beforehand, na-develop natin yung elevations. Yung front, left, right, rear, so forth and so on. Now, let's look at the front elevation. So, etong line na yan, ito na rin yung dulo ng truss. Okay? Yan na yung dulo ng truss. In the sense na ang measurement niyan up to the center of the column, let's say mga 1.2 meters. Okay? So, dinevelop nyo yan nung gumagawa kayo ng elevations. Oops. Wait. Pause mo nga muna. Pause. Bakit 1 meter dito? Dali lang. Ini. Okay, so tuloy natin. And then, from the front view, okay, let's say ito yung front view, itong line na yan na rin yung dulo ng truss. Okay? Or yan na rin yung dulo ng yero, which is this red line. So ngayon, ang sukat niyan from the center of column is 1.2 meters. And then 1.2 meters din dito. Okay, and then from there, i-develop natin ngayon yung lines. Okay? Ito yung front elevation. So, ito yung bubong. Ngayon, yung line na ito na nasa taas corresponds to this yellow line. Okay? Yung line na yan. Ngayon, etong yellow line na yan, obviously is at the center of these two columns. Yung dalawang columns na yan. Kaya, mula dito sa likod, magde-develop tayo ngayon ng line mula sa gitna. So, ito ngayon yung color na yellow, which corresponds to this. Ngayon, ano ang length nito? Diba? So, hindi natin alam. Kaya, ang pwede natin gawin is sukatin natin ngayon ito.
hanggang dyan. So, pwede mong i-actual yan. Let's say 8,850. So, gagawa ako ngayon ng line. Kulayan ko na ng yellow kaagad. From here, 8,850. Okay? Hala. Yan. Next is, kung titingnan mo tong left side view, ano itong diagonal line na yan? It corresponds to, teka, delete ko lang muna yan. Ito. If you will look at this left side view, ang left side view is at this part of the building. So obviously, eto siya. Iko-connect mo yan dun sa dulo ng yellow line. And then, ngayon, tingin naman tayo sa front view. Ano itong dalawang ito? Tsaka yan. Take note na ang line na ito is symmetrical to this line. However, this line is mas maliit siya. And then, etong line na to, let's color this as cyan. That corresponds to this. Okay? Ngayon, kung titingnan mo yung right side elevation tsaka yung left side elevation, eto, which is yung cyan or blue, is almost the same as this one. Pero take note na yung flat surface dito mas mahaba compared dito sa left side view. Okay, and then let's look here. Ngayon, etong triangle na yan, obviously, nasa gitna nitong dalawang poste na yan. Kaya, etong dalawang poste na yan, kunin mo yung gitna niyan, or etong gitna nung line na yan, then, diretso mo lang yan. Tapos, eto, i-mirror mo yan. And then, pag intersecond mo yung dalawang yan. Yan na siya. And then, pagdikitin mo lang ito. However, dapat, etong diagonal line na yan, mag-fit siya dito. Okay? So, pwede nating i-copy yan. Paste mo dito. Okay? So, obvious, ayan. So, kung nag-intersect siya dun, okay yung ating mga assumptions. Ngayon, mag-color coding tayo. So, let's color this as, let's say, red. Saan ito nagko-correspond dito sa right side view? Ito. Ngayon, sa right elevation, ito yung kulay yellow, which is this one. And then, ito,
Kulayan na rin natin ito ng yellow. Nasaan ito sa right side view? Ito. Tsaka sa left side view, ito rin siya. Ayan yun. Okay, so na-develop na natin ngayon yung roof. Next is, i-develop natin ngayon yung ating trusses. Okay. So, ito, I will copy this. Baba ko lang dito. And then, tatanggalin ko muna yan. And then, I will develop the roof beams. Okay? So, ang pag-develop ang roof beams, dyan nakapatong yung roof trusses. And then, usually, ang roof beams, nakapatong din yan sa walls. Tsaka, ang purpose ng roof beams, ikino-connect niya yung mga columns. So, iniwan ko lang yung mga columns and then gumawa ko ng multi-line ML with a scale of 200 and justification of 0. Tapos, yan. So, this is roof beam. And then, another roof beam mula dito. And then, paikot. Then, I will just copy this. Then, I will also copy this. Yan. Oops, maglagay din tayo ng roof beam dito. Yan. Yan. And then, eto na siya. So, pwede mong lagyan to ng title na Roof Beam Plan. And then, etong RB1 corresponds to roof beam number 1. And then, etong pinakamahaba, this is roof beam number 2 in the sense na parehas lang sila ng dimension, 200 mm ang thickness. However, pwedeng ang bakal nitong roof beam 2 ay mas maraming bakal. Okay? Yung roof beam 1 pwedeng 4 na 16. Etong roof beam 2 pwede mong lagyan ng 4 na 20 mm. Things like those. Next, i-develop natin ngayon yung trusses. So, ang trusses, diyan nakapatong yung purlins. And then, yung purlins naman, diyan nakakonect yung yero. Okay? So, usually, ang trusses, nakapatong yan sa beam. Or, nakapatong din siya sa column. Pero,
hindi palaging nakapatong siya sa column. Like in this case, itong truss na ito, hindi siya nakapatong sa column. So, okay lang yan. Next, balik tayo dito. So, yung unang truss natin, dito natin siya ilalagay. Nakapatong siya sa column. So, mag-develop ka lang ng line sa center ng column. Going here. So, kukulayan natin ng magenta. Gawa tayong magenta na line. Sa center ng column. Going here. Tapos, yikes. Bakit? Then, i-extend mo lang yan. Going to the other side. Next, I will copy this by 50 mm. Tsaka 50 mm pa ganito. In the sense na dalawang angle bar yan, ano? Ang isang angle bar measures 50 by 50 mm. So pag pinagtabi mo yung dalawang angle bar, that is 100 mm. Next, maglalagay tayo ngayon ng truss dito. So, I will copy this. Ang center nung aking base point or yung base point ko is yung center nung truss. Dediretso ko yan hanggang dito. Okay? Next is susukatin natin ngayon yung center nung truss going to the other truss. So that is 7,650 divided by 2. So that is 3,500 plus 325 magiging 7,825 something. Okay? So, pwede nating copy ito. Paste it by 7650 divided by 2. 7650 divided by 2 or 3825. So we can copy this by 3825. So ito na ngayon yung isa pang truss. So na-develop na natin itong P that corresponds to truss number 1. Usually, ang una kong dine-develop yung pinakamalaking truss or that is truss number 1, which is ito. Okay? Next, na i-develop ko yung diagonal. Ito, di ba? Parang kung paano natin dinevelop yung limits ng roof framing plan, kung ano yung mga pagkasunod-sunod niya, yun din ang flow ng pag-develop mo ng trusses. Next is, pwede kong i-develop, pwede itong diagonal. Ano? Pero take note na pwede tayong maglagay ng truss ulit dito. Okay? Yan. Then, copy ulit natin to ng 50, tapos 50 ulit dito.
Next is ang spacing ng ating trusses, pinakamalayo is ito 3,825. Okay? As much as possible, huwag kang lalampas ng spacing ng trusses ng more than 4 meters dahil yung parlina natin na 2 by 4 by 1.5 mm, syempre ang maximum length ng purlins na 2 by 4 by 1.5 mm is, by experience, nasa mga 4 meters lang. Kapag ang parlina mo or ang spacing ng trusses ng trusses mo malalayo na, kailangan mo ng purlins na mas malaki. Ang purlins, ito yon. Okay? Yan. So, dyan nakapatong yung yero, which is etong red, and then etong purlins nakapatong yan sa trusses. Ito. So kapag lumampas na ng 4 meters yung truss to truss mo, gumamit ka na ng mas malaking purlins. Otherwise, i-design mo. Okay, next. Dito tayo ngayon. Yung diagonal truss. So ito, palitan ko yan ng color magenta. Palitan ko na rin ito ng color magenta. And then, i-offset ko lang yan ng 50. Okay. Take note na etong truss na ito is symmetrical dito. Yan. Hindi pala siya putol. Okay, tapos i-offset ko na rin ito ng 50. Okay, so ito na yung finished product ng roof framing plan. Tapos, ito naman, medyo nilinis ko lang ng konti. Ang naiwan dito, yung trusses, tsaka yung roof beams. By the way, as I've said before, huwag kang lalampas ng 4 meters. Yung parlina mo, dapat hindi yan lalampas ng 4 meters. Now, look at this. Mula dito, let's say, wala ito. Yan, ano? Kalimutan natin yan. Kasi dito, wala, ano? Yan. Ngayon, maglalagay tayo ng purlins on this part of the roof. So, mula dito hanggang dyan, baka lumampas na siya ng 4 meters. See? It is 7 meters. Ibig sabihin, pag naglagay ka ng parlina dyan, magbe-bend na yung parlina mo. Kaya maglalagay tayo ngayon ng truss dito sa gitna. Yan. And then, i-check mo ngayon, meron kayang 4 meters or lampas. .861. Ngayon, ano ang gagawin natin para hindi mag-bend yung purlins na ipapatong mo dyan? That's the time ngayon na maglalagay ka pa ng isang truss dito naman. Pwede dito o kaya dito mo siya ilalagay.
Yan. Okay, next is ide-develop natin ngayon yung truss number 1. Ito ngayon yung finished product ng roof framing plan. Ito, yan. Roof framing plan. So, nilagyan ko na siya ng notation. This is truss number 1. This is truss number 1. And then truss number 1. Nakalimutan ko palang ilagay yung dimension nito. Going here. Yan. Tapos, this is truss number 2. Ito yung susunod na mahaba. This is truss number 2. And then truss number 3. And then this is truss number 4. Naglagay din ako dito ng truss number 5. Tapos, ngayon, etong trusses na yan, para hindi siya mag-bend or hindi siya mag-babakel, maglalagay tayo ng brace dito sa gitna. Okay? And then, pwede ka rin maglagay ng cross bracing like this. Anyway, we'll do that later on. Next, ang ide-develop naman natin ay yung truss number 1. Ito. Okay, pause. Kanina, pinaghiwalay ko yung roof beam plan, ito, tsaka yung roof framing plan. Sa roof framing plan, kapag roof framing plan, pwede mong tanggalin yung RB, mga roof beams. In the sense na, tatabayan mo siya ng roof beam plan. Pero, isinali ko yung RB1, nagkasya naman pala. Kaya, dito sa finished product ko, hindi ko na sinali yung roof beam plan. Kasi, kasya naman, no, yung mga text niya. Okay? Yan. So, next, we will develop now the truss 1 details. Saan natin kukunin yung height ng ating yung height ng truss. Okay? Pwedeng unahin mo yung trusses, let's say 2 meters, and then mag-adjust ka ng yero. Okay? If you will watch the development of the elevations tsaka yung perspective, inuna kong in-explain yung trusses. Okay? Now, balik tayo dito sa ating initial drawings. I always start with a scale of 1:100, no? Okay. Ang una kong ide-develop is yung truss number 1. So, ang length nito ay yan. So, I will just simply copy that. Paste it here. And then, gagawa ako ng line mula sa gitna ng 2 meters. Ayan yung height ng truss. Tapos, dun sa dulo, tataas ako ng 5 inches or 125 mm.
And then, ko-connect ko doon. And then, i-offset ko siya ng 50 mm. Tapos, pwede na natin tong i-mirror sa kabila. Pero, ano ang sukat nung ating roof beam? So, the roof beam is 20 by 30, or that is 200 by 300 mm at a distance of 1.2 meters from the edge of the truss. Yan. So, I will just move this by 1.2 meters. Tapos, so ang i-drawing ko is this roof beam. Okay? Ngayon, ano ang sukat nung susunod na roof beam? So that is at 3.5 meters. So I will copy this by 3,500. Next, pwede ko na itong i-mirror. Yan. Tapos, ito yung king post. Oops. ML with a scale of 50. And then, make sure na maglalagay ka ng vertical member sa tapat ng beam or ng column. Okay? Take note na meron ding beam dito. Dapat may vertical member dyan. So, I will copy this. Paste ko dyan. That is 1,750. Then, diretso dyan. And that is 5,250. Okay, next. By experience, ang spacing, minimum spacing ng vertical members ko, yung mga patas na bakal, hindi ako lumalampas ng 1 meter. Okay? For example, ito. Pwede bang maglagay na ako dito ng diagonal member? Hindi pwede kasi this is more than 1 meter. Okay? Kaya, maglalagay pa ako ng isang vertical member dyan. That is at 875. So, I will copy this by 875. And then, dyan ako maglalagay ngayon ng diagonal webs. And then, maglalagay ulit ako ng diagonal webs dito. Yan. Okay? Center align. Going here. Ayan. Naka-center align. Next, sukatin ko ito ngayon. So, this is 3.5 meters. Ngayon, ilang vertical members ang ipapasok ko dyan? Let's say, 3. Okay, so
3,500 divided by 4, 875. Kung tatlo kaya? Lampas na siya ng 1 meter. Kaya, divided by 4. So, 875, nagkataon na 875 din ito kanina. So, I will just simply copy this. Oops. And then, eto. Pwede bang hindi ko na to lagyan ng diagonal member or simply triangle na lang yan? Take note that this is 1.2 meters. So, hindi pwede. Maglagay ka dyan ng isa pang vertical at 600 mm. Okay. Ano ito? Yung vertical na yan. Take note na hindi tayo pwedeng gumawa ng truss na ganito. Okay? Hindi pwedeng ganyan. Matulis. Papagalitan ka nung steelman, nung foreman. Engineer ka ba? Ikaw ba nag-drawing dito? Yan. Tatawanan ka niya pag ganyan ang detailing mo. No? Kaya tayo naglalagay ng 5 inches dyan na distance or height. Next. So, gagawa na tayo ngayon ng diagonal webs. By the way, ang tawag dito ay top chord, then this is the bottom chord, and then itong mga vertical na yan, those are vertical webs, and then ito naman diagonal webs. Kapag webs, yan yung mga nasa loob ng truss. Yan. After that, you just explode all of this and then trim. Ito muna ang itri-trim ko, yung nasa taas. Then, tanggalin ko na yan. Tapos, trim ko na siya ng sabay-sabay. Oops, hindi ko pa pala na-explode. So, explode ko muna lahat. Then, trim. Yan. After that, pwede mo na siyang i-mirror. Yan. Now, let's look at the finished product. Ito, yung finished product. I-develop natin ngayon itong yero. Okay? Yan. Take note that I'm still at the 1:100 scale. So, balik tayo dito. Ang purlins ko is 50 by 100. So, gagawa ako ng 20 line na pababa. Tapos, 50 horizontal. Sorry.
15 horizontal, tapos 100 pataas. $15 horizontal, then 20 pababa. Then I will just trim with a radius of, let's say, 5 mm. Yan. So meron akong purlins. Ito yung 50 by 100 na C purlins. Yan yun. Next, i-group ko ito. I will just do Control X and then Control Shift V sabay-sabay. Pag clinic mo yan, naka-group na siya. Ngayon, i-align natin siya dito. Okay? So, I will just copy this, paste it here, and then the command is align. Ito ang aking unang base point. Yan, mula dito sa anywhere on this horizontal line. I-click ko lang dyan, tapos click ko dito, and then dito. Then, I will press enter twice. Next is, kailangan, etong dulo ng purlins, naka-align siya dito sa dulo ng truss. So, gagawa tayo ng vertical line dyan. And then, dito sa center, ito medyo challenging ito, no? Copy ko lang yan. Then, dikit ko dun. Yan. Tapos, ayan. Kita nyo itong circle na yan, yung curve na yan. Meron siyang quadrant dito. Okay? Ngayon, itong diagonal line na yan, which is basically a line from your top chord, i-move ko yan dito. Oops. Diyan, sa intersection nung line, mula sa center nitong curve na yan, going to this edge nung quadrant. Quadrant means quarter nung circle. Ngayon, i-move ko na yan. This will be my base point. Tapos, dito ko siya i-click-click. Now, I can remove these lines. Then, if you will check, oops. Ay. Ni? Anong nangyari? Naging 51 yun. Yun. Nakalusot. Okay, let's check. Mula dito sa dulo, mag-project ka ng line. Yan. So, sakto lang. Hindi lumampas. And then, still, nakapatong pa siya dito sa top chord. Next. I will copy this. Ipe-paste ko siya ngayon dito sa taas.
Huwag mo siyang ididikit dito sa gitna. Medyo ilayo mo siya ng konti. Yan. Tapos, magpro-project tayo ng line mula sa center niyan hanggang dito. So, that is the sagrad. Okay? Oops. Sagrad, ang purpose nun ay para yung purlins mo, pag nag-deflect, sabay-sabay yan. Para hindi made-deform yung yero. And then let's measure now the length of the sagrad. So 6,545. Ngayon, ang spacing ng purlins mo, ako, by practice, hindi ako lumalampas ng 700 mm or 70 centimeters. Kasi, pag lumampas ka ng 70 centimeters, yung yero mo, pag natapakan na yung yero mo, nagde-deform yan. No? So, I make it a point na 70. Okay, so, this is 6,545. Divided by 700 mm. So, 9.35 or 9 pieces. Ngayon, try natin. 6,545 divided by 9. It should be lesser than 700 or, ayan, 727. Let's say 10. Okay, 654. 10 na ang gagamitin ko. So, I will divide this by 9. Okay, let's try. Ngayon, i-check natin kung less than 700. Hanapin mo lang yung node dyan. Ayun. 1455. Ayun. May node dito sa gitna. Yan, oh. Okay, so ulitin ko. This is aligned dimension. Going to this node. Ayan, 727. Okay lang yan. 1 inch lang naman. Okay, next. So, I will now paste it there. Nasaan ka? Si node. Ayan, may node. Merong node. May node. Yan. And then, kung let's say natanggal mo yung, ayun, meron tayong node, ano. Let's say na accidentally na natanggal mo yung node dun. All you have to do is to copy this. Yan ang base point mo. Then, connect mo na dun. Okay? So, i-paste mo lahat dyan. And then, i-offset mo ito ngayon ng 100. Then, i-offset mo rin yan ng 25. Yan na yung yero natin. Ngayon, mula dito, let's say, mag-move ka ng mga 30 mm. Yan. Tapos, eto na ngayon yung dulo ng yero mo. Okay, kulayan natin si roofing ng color red. Next, gagawa tayo ngayon ng gutter
Or, let's say, purlins muna, flashing. Kapag sinabing flashing, ito yung nakalagay dito sa dulo ng trusses. Okay, so I will align this horizontally. Ito. Then, ayan. So, ang gagawin ko, kulayan ko yan ng green para lang ma-distinguish ko ano. Ba't ayaw niyang Okay, kinulayan ko to ng green. Ayaw niya. So, I will have to explode muna. And then, color it back to green. Yan. Then, Control X, Control Shift V. Yan. Para isang object na siya. Then, dikit ko dun. Siyempre, kailangan etong magkapatong na 2x4 na C-purlin, nakadikit din siya dito, di ba? So, paano mo ididikit yan? Pumunta ka dito sa center ng curve na yan. Then, i-move mo ito. Okay? So, etong green na purlins, tsaka etong dulo na purlin, pag winelding mo yan, dikit-dikit, matibay na yan. Ngayon, dito sa ilalim ng purlin na yan, or this is known as fascia board, dyan ka na ngayon magpapasok ng exterior sealing. Let's say, 1/4 inch na Hardiflex sealing board, or dati-rate, 1/4 inch na marine plywood. And 1/4 inch marine plywood is 6 mm thickness. Ayan. So, nakapatong lang yan sa loob ng parlina. Ayan. Okay? Next. Paano tayo ngayon magde-develop ng gutter? Okay. Magkukulay ako ng magenta. Yung gutter mo, syempre, something like this. Let's say 200 mm. And then, ang lapad ng gutter mo, let's say 4 inches or 100. And then, bahala ka na kung pwede rin kurba-kurba. Or, simpleng ganyan lang. Pag gagawa ka ng gutter na Spanish type, yung may kurba-kurba dito, babayaran mo yan bawat bend. I think 10 pesos bawat bend. Next, yung gutter mo, dito siya. Ngayon, yung gutter mo dapat naka-extend yan paloob. Something like that. So, yan yung gutter mo. Para yung tubig ulan, hindi siya aatras. And then, the finished product is something like this. Okay? Ito ngayon yung gutter details ko. Okay? So, i-zoom ko lang siya ng 4 times or the scale is 1.25. Ngayon, yung flashing is 2 pieces 50 by 100 by 1.5 mm.
C purlins as shown. 2 pieces dahil ito yun. Yan yung magkapatong na yan. And then ito, yan na yung parlina ng roofing. Ito yung gutter natin. Okay, so next. Balik tayo sa truss number 1, which is this. Ngayon, I will copy this. And then, paste ko lang dito. Ito ang i-scale ko ng 2 times. I-enlarge ko siya ng 2 times. Ngayon, ano ang scale nito? 100 divided by 2 is what? 50, di ba? So, ang scale niyan is 1:50. Ito yon. Ngayon, gumawa ko ng scale or linear dimension na 1:50, which is this. Okay? So, from the bottom of the truss up to the top of the truss, which is known as the apex of truss, is 2 meters. Okay, to do that, click mo dyan. Yan. Then, doon. Ngayon, dito sa truss 1 details, ano ang mga kailangan mong ilagay? First, meron yung dimension dun sa gilid, yung height niya, na 5 inches, 125. And then, the dimension from the edge of the truss up to the beam, 1.2 meters. And then, from beam to beam, 3.5. Tapos, yung overall length ng truss, which is 12.9 meters. Tsaka importante yung height ng truss, which is 2 meters. Yan yung mga essential dimensions na hahanapin ng mag-assemble ng truss. Okay? And then, obviously, etong king post nasa gitna. Ngayon, ano ang sukat nito? Huwag mo nang ilalagay yung dimension yan. Bahala na yung foreman na hatiin ang distance na yan sa gitna, tapos hatiin niya tong distance na to ng 4. Things like those. And then you also write there the details of your roofing. That is pre-painted rib type roofing on 51 by 100 by 1.5 C purlins, spaced as shown. Okay, so ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pieces. Ilan ang, nung dinivide ko to, ilan? 9, di ba? So that is 9 spaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spaces. Pero, that is equivalent to 10 purlins. Next, paano natin ngayon i-develop or ano ang next na i-develop natin? Is it truss 2 or truss 3? Okay, take note na etong truss 1 is the same slope as truss 4, di ba? Pag titingnan mo yung front view ng building mo, ito. Yan yung truss 1 natin. Ngayon, yung truss 4, ito, tsaka yan. It is the same slope as truss 1. So, ang gagawin ko ngayon, balik ako dun sa 1:100. Ito ang ide-develop ko, truss number 4. Ide-develop ko si truss number 4 from truss 1. Pero, ang technique dyan ngayon, sukatin mo ngayon yung gitna. Balik ako sa scale na 1:100. I will just measure
And that is 2.95. Okay, eto ngayon. I will copy this. Pababa lang. And then, tanggalin ko na yan. Tanggalin ko na rin ito. Mula dito sa gilid, gagawa ko ng line na horizontal, measuring 2950 mm. Dahil yan yung king post ng truss number 4. So, i-delete ko na rin yan. Then, I will trim. Tapos, eto na ngayon yung i-mirror ko sa kabila. Meron na akong truss. Gagawa ko ng vertical member dito. Meron na akong truss number 4. So, I will copy this. Paste ko dito. And then, I will magnify this or enlarge by 2 times. Scale factor of 2. And eto siya. Yan. Truss for details. Ang kailangan nating ilalagay dito ngayon again is the overall dimensions of your truss, which is 5.9. Ito ngayon yung height niya, 982. Tapos ito yung support, which is 1.2 meters. Ngayon, mula sa gitna hanggang dun sa dulo, 2.95. Ilagay mo dyan yung dimensions, yung details ng trusses natin. So, the top chord is 2L, ibig sabihin, dalawang angle bar na pinagdikit. The angle bar is 2 by 2 by 1/4 inch. Kapag bibili ka sa hardware, yan yung sasabihin mo, 2 by 2 by 1/4. And then yung webs niya, dalawang angle bar na 1/8 ang thickness. Mapapansin nyo na yung thickness ng webs ay mas maliit, 1/8. And compared to top chord and bottom chord, which is 1/4 inch. Now, in truss number 4 and truss number 1, nakalagay din yung details ng trusses. Next, how do we develop the diagonal trusses? Ito. Ngayon, itong truss number 2, this is also known as half truss. Dahil hindi yan buo, no? Ganito lang. Okay, balik tayo ngayon sa 1:100 na drawing natin. Ito. So, kunin mo lang yung length nito, and that is 7,315. So, gagawa tayo ngayon ng line na 7,315. And then, ano yung height nung truss number 2? Obviously, it is the same as height of the truss number 1, which is 2 meters. Yan. So, mula dito, tataas ako ng 2,000. And then, dito sa kabilang dulo, tataas ako ng 125 or 5 inches. Time is it? Hanggang oras ba tayo? 10. O, tapusin lang natin to. Kasi, pag na-develop natin tong truss number 2, madali mo nang i-develop yung truss number 3.
Okay. Next. Take note na meron tayong support or meron tayong beam dito. Ilan yan? So, sukatin natin. Gawa tayo ng horizontal line from here. And then, make sure na naka-same scale ka, 1:100. Sukatin natin yan sa gitna hanggang dito sa dulo. And that is 2,544. So, from here, gagawa ko ng line na 2,544 at dyan ako maglalagay ng column, ay ng beam. Yan. Next. So, mag-offset na ako ngayon ng 50. Yan. Then, dito. Tapos, yan. Okay. And then, maglalagay ako ng vertical member dito sa gitna nung beam. Ito. So, ML. And then, you follow the rule again na huwag kang lalampas ng 1 meter. And this is 2.4 meters. 2.5. So, I will divide this by 3. Eight, 848. Tapos, connect ka na ng diagonal dyan. And then, sukatin mo rin ito. 4.746. So, hatiin natin to ng 5. 4.746 divided by 5. Yan, 949. So, I will just copy this by 949. Oops. And then, lagyan natin ito ngayon ng diagonal members. Tapos, you just copy this. Let's say na-develop mo yun. Paste mo dito. I-enlarge mo siya ng 2. Ito na yung finished product natin. Ngayon, dito sa truss number 2, hindi ko na nilagay yung yero. Okay? It will follow the layout of truss 1. So again, importante dito yung overall dimension tsaka yung members ng top chord. Next, we now develop truss number 3. Ito. Ngayon, si truss number 3 tsaka si truss number 2,
magkaparehas lang yan. Okay? Pero ano yung length ngayon nitong truss number 3? So balik tayo dito. The length is 3345. So mula dito, susukat ngayon ako ng 3345. Ito yon. Tsaka ako to ikakat. Next. Etong support na yan. Is it the same here? Yung support na nandun, ito, is actually this support, yung nandito. Okay? So, ang gagawin ko ngayon, maggagawa ko ng diagonal line mula dito hanggang dyan, and then yan yung ikakopy ko, ipe-paste ko dito, and then scale this by 2, and then this is the finished product, truss number 3 details. Again, the important thing here is the overall dimensions, 3, 3, 4, 5, 9, 8, 2, tsaka yung 1, 2, 5. Okay, ngayon, pagtatanungin ni Foreman, engineer, ano ang length nitong truss 3? O di, i-actual niya, o kaya tumingin na lang siya dito sa plano. Pero, most of the time, hindi niya susundan itong plano. I-actual niya yan sa tunay. Ang una niyang ina-assemble is yung mga main trusses, yung mga malalaking trusses, which is truss number 1 and truss number 4. Next, ano pang kulang dito sa plano natin? Truss 1, truss 3, truss 4, truss 2. Meron na tayong gutter. Ang kulang na lang dito yung brace. Tsaka itong truss number 5. Sa truss number 5, tsaka yung brace, kayo nang bahalang mag-develop dyan. Madali na lang yan. Okay? So that's it. Thank you for listening. Pause. Oops.